Naranasan mo no na bang magising na parang may bumabara sa loob mo? Na parang hindi pa nagsisimula ang araw, pero ang kaluluwa mo ay pagod na? Minsan, ang kulang saya atin ay hindi lakas o motibasyon, kundi direksyon. Parang may hinahanap ang puso, isang liwanag, isang salita, isang tugon na mula sa langit. Ngayon, gusto kong manalangin kasama mo. Hindi ito, basta panalangin ito, ay isang tunay na pag-aala. Yenji iyong araw, NG ayong isapan, at enehi iyong puso sa Diyos ang kapag pinili nating iligay. Ang Diyos sa unang lugar lahat ay nagbabago. Sapagkat ang presensya NG Diyos ay hindi lang nagbibigay liwanag sa ating landas. Ang binabago ring niya ang gating para ang NG maniwala ka ang panalangin ito sa umaga ang maharing maging simula NG, pagbabago na matagal mo nang inintay. Sabi NG salita, nuganet ang mehe, plano NG panjinun, ay nananatili, makpakailanman. Eng mga layuning, NG kanjang, puso salat NG generasyon. Awit ka-3,311, ibig sabihin, kahit magulo ang paligid mo, may plano pa ring ang Diyos. O tenais niyang gawalang kanggalong. Sa dulo NG, panalangin ito, ibabahagi ko sa iyo ang isang espiritual na susi na maaaring baguhin ang panono mo sa araw na ito. Pero bago ang lahat sabihin mo sa akin, ano ang pangako NG, Diyos na matagal mo nang inintay, matiupad, isulat mo sa mga komento. Gusto kong ipanalangin ito kasama mo. Tong ang mensuheng ito ay tumatama na sa puso mo, pindutin mo yo ang mag-subscribe. Yaktibate ang kampanilya o manatili hanggang saya huli. May pahayak mula saya langit na inihanda para sayo o tete. Ito'y makpapanibago ang gimyong pananampalataya. Ang bawat bagong garaho ay parang gisang blankong paina o tehiko ang pipili kong sino ang magsusulat NG, unang panggangisap kapag inuuna natin ang Diyos saya sandaling tayo'y magisi. Hindi lang ito isang magandang panalangin sa umaga ito ay pagbubukas NG dang para siya mismo ang gumabay sa bawat hakbang. Simulan mo sa pagsasaving Panginoon, Iho ang araw na ito. Mangyari ang kalooban mo hindi ang akin. Ang simpleng kilos NG ganap na pagsuko na ito ay kayang baguhin ang buwang atmosfera. Pumapasok ang presensya NG Diyos kung saan dati ay may pag-alinlangan at karamihan sa hutin. Pagising pa lang ay tumatakbo na sa cellphone sa mga problema. Sa mga go ang pero kapik pinili mong kahit nanlalabo pa ang mata ang unang aksyon mo ay manalantin may kakaibang kapayapaan na bumababa. Ang paglalagay sa Diyos sa unang lugar ay hindi ritual ito, ay pagpapajag NG tiwala at pagmamahal. Parang sinasabi mo, Ama, ayokong maglakad ng mag-isa. O tete, alam mo kung ano ang nangyayari? Tumutugon ang langit, dumarating ang kapayapang kahit hindi mo pa naihingkap. Pwede kang magsimula ng simple 5 minutong panalangin, maikling pagbasa NG salita o isang linya NG papuri. Hindi mo kailandyang maging perpekto ang mahalaga ay ang katapatan. Kumikilos ang Espiritu Santo kapag nikita niyang bukas ang puso mo. Ang sikreto ay wala sa haba NG panalangin kundi sa intensyon NG iyong puso. Dun mo mahahanap ang espiritual na gabi na matagal mo nang hinahanap. Huwag mong hintayin maramdaman mong gusto mong manalangin ka at darating ang kagustuhan. Ilon at kapag dumating na alagaan mo ito gaya NG pagdilig sa isang mahalagang alaman araworo sa sagradong sandaling ito NG ganap na pagsukomuli kang nakakakonekta. Saya layunin mo araw-araw, inaanyayan ka, NG, Diyos sa isang bagong lagbalin
Nasa iyo ang desisyon magsimula ba sa automatikong mode o nasa mihiya kami, NG, manliliha ang pakilala sa kata hasta asyang kapangyarihan NG Diyos ay paalala, lalo na tuwin, umagaw na hindi, ikaw ang may kontrol o di ayos lang yan, may kapayapang bumabalot sa puso kapag naunawahang mong hindi umiikot ang mundo sa'yo, kundi nasa mga kamay NG Diyos na lumika NG lahat. Ang pagsasabi, NG, ikaw ang aking kanlungan ay hindi lang magandang linya, ito ay hang espiritual na paninindigan. Kapag sinimulang mo ang araw sa pakilalang ang Diyos ang Panginoon, NG lahat, pati NG takot o tiplano mo, gumagang ang dalahin. Mas naging komponte, kamas mababaang, madalas, pagising pialang natin, gusto na nating kontrolin ang lahat schedule, tao, resulta, paro habang pilit manghawakan ang manibela gamit, ang mahihinang kamay. Lalo kang napapagod. Ang pakilala na mas mataas ang plano NG Diyos kaysa sa iyo ay isang kakinawahan dahil nakikita niya ang hindi mo pa nakikita o tete kahit hindi mo pa maintindihan ngayon bakalat NG nangyayari ay parte NG plano para ilapit ka sa layunin mo. Ipinapakita ring NG soberanya NG Diyos sa mga simpleng bagay pakakantala na nagligtos sa'yo. Pintuang nagsara para ilipat ka saya mas magandang landas. Kapag nakita mo ito saya, tamang pananaw, mas nagiging mapagpasalamat ka kaysa reklamador. Tinuturuan ka NG Espiritu Santo na makita ang kamay NG Diyos kahit sa meha hindi mo inaasahan. Ito hang simula NG pananampalatayang hindi matitena. Sabihin mo ngayong may pananalik, Panginoon, nagtitiwala ako sa mga plano mo kahit hindi ko maintindihan ang dang maharing maliit itong pakinggan, pero kaya nitong baguing ang buong araw mo. Ang pakilala sa kapangyarihan NG Diyos ay hindi nagpapaina sa iyo bagakus pinalalakas kak nito. Dahil kapag alam mong siya ang nakaupo sa trono, hindi mahalaga kung anong bagyo ang dumaan. Ang Diyos pa rin ang nagahari at sapat na John para magpatuloy ng may kumpiyansa. Sino ba siya at inang hindi pa naligo kahit alam mo kung nasyang ka? Minsan, ang kalituan ay hindi tungkol sa direksyon NG katawan, kundi sa direksyon NG kaluluwa. Kaya napakaalaga na isama sa panalangin sa umaga ang taos pusyong kailingan para sa gabay mula sa Diyos ang kaipag inonyojahang mo ang Espiritu Santo na medjing iyong gabay espiritual mula pa lang sa pahising maraming pagkakamali ang maiwasan sapagkat ang karunungan NG Diyos ay hindi lang nakpapakita NG dahan itinuturo ring nato kung alin ang hindi dapat lakaran. Panginoon, gabayan mo ang haking mega desisyon ngayon. Simpleng panalangin pero napakalakas NG epekto. Bago kasu NG mahirap namin si bago ka magdesisyon, bago ka magbitaw nagsalita huminto ka manalangin, humingin anagim discernment. Ang Diyos ay hindi basta navigation tool, siya ay Ama na nakakakita NG wakas mula sa simula at kapag ipinakakatiwala mo sa Kanya, ang mga desisyon mo kahit hang pagkakamali ay nagiging patuto, isang praktikal na paraan para humingi ng direction. Ay ang isulat tuwing umaga ang among alam mong araping mo. Iligay sa journal Panginoon, ano po ang naimang gawin ko tungkol dito, pagkatapos manahimik sandali. Minsan, dumarating ang sagat sa anjo NG Dea, talata sa Biblia o tahimik
nakapiyak. Sa katahimikan, dun madalas nagsasalita ang presensya. Engi Diyos, ang paginggi, NG, gabay sa Diyos, ay hindi kainahan nito, ay karunungan, maharing pagtawanan, KNG. Mundo dahil, sa ugaling, ipagdasal muna. Pero ang tahong may ganitong puso, ay ang siyang lumalakat sa kapayapaan, kahit sa gitna, engibo, dahil hindi kailanman, nahisa ang taong hinagabayan, NG, Diyos anote, kapag koluban niya ang sinusunod, kahit hindi mo alam ang buong plano tiyak ang kalitasan, NG, bawat akbang mo. Bago ka pa man makalabas, NG, ba may halaban kaning hinaharap. Kadalasan ay hindi nakikita, NG mata. Kaya ang panalangin sa umaga ay hindi lang tungkol sa pasasalamat o pagiling. Ito ay panahon para manalanghim para sa proteksyon mula sa Diyos, ang hindi lang protections sa katawan, kundi lalo na sa isipan at emosyon. Nabubuha tayo sa mundong puno NG ingay, pressure otite, espiritual, na atake, na dumarating, nang hindi mo namamalayan. Kaya bago pa man ang lahat sabihin, mo Panginoon balutin, mo ako NG, ayong dugo. Ingatan mohi ang aking isip, damdamin at espiritu. Ang protection espirituale parang invisible shield, hindi mo man nakikita, pero tunay na gumagana. Ito ang nagsadyo, NG lakas, laban, sa NG salitang nakakasira, negatibong inihisip, at sa NG lugar na may mabigat na espiritu. Naranasan mo na bang pumasok sa isang lugar o bigla kang nainis o nalungkot nang walang tuhaylan, o kay kinausap ka NG isang tao at parang nadring ang buong enerhiya mo, totoilong at tanging ang presensya, NG Diyos, ang makakabakot sa iyo. Sa pananampalatayang hindi matitinak, natutunan mong ang lakas mo ay galing sa itaas, hindi sa sarili. Ang mahalaga ring hang protection sa emosyon. Madali tayong masaktan sa opinyon, NG, iba, esa kritisismo, esa pressure, NG bahe. Pero kapag sinimulan mo hang haraw sa paalalang hanak ka, NG Diyos, iba ang postura mo. Hindi na opinyon, NG tao hang basyan, NG iyong alaga. Ang panalangin makapangyariang sa umaga, ang siyang nahijing baluti, labang sa mehea, ataking pumapatay, NG kumpiyansa. Ideklara mo ako ay iningatan, pinili, at pinalalakas, NG Panginoon. Huwag mo nang hintayin pang may mangyari bago ka manalangin para sa proteksyon. Magdasal ka bago piaman lumaban. Ideklara mo ang tagumpay bago paman sumabak sa yahaman. Moengo baluti, NG Espiritu tula, NG sinasabi sa Efeso 6 anay penalaunjin, moengo sarili, mohang tahanan, moengo emga mahal mo. At kapag lumabas ka na, NG bai, lumabas kang may kumpiyansa, hindi dahil sa sarili mong lakas kundi dahil nasa ilalim kakningrem protection nangrem katahas-tahasan. Maaaring maitama kang matanggap pero hindi kakailanman magigiba. Mayem garaw na pagkagising mo lang parang sabok na egat ang isip, parang pun ingay, takot o alalahanin kahit wala ka pang ginagawa. Sa ganitong emigya sandali, higit kailanman kailangan natin ang espiritual na panibagong lakas, ang Renofo. Ang panalangin sa umaga ay perpektong oras para ibigay sa Diyos ang lahat, NG bigat o sabihin. Panjanun ay renew mo ang isip kayo. Linisin mo ang mehea, inisip ko. Pataymikin mo ang puso ko, dahil tanging ang Espiritu Santo lang ang kayang maglinis ng ganap o titimagdalaan tunay na kapayapaan. Ang pagbabago, NG ship, ay hihit pa sa positibong pakisip. Ito ay tungkol sa pagsasa ayos
NG, iyong kaisipan sa NG, Diyos ang palitan, ang takot, NG, pananampalataya, palitan ang pagmamadali, NG, direction, palitan ang pag-aalala, NG, tiwala sa Diyos. Simulan ang araw mo sa meha, pangakong ito hindi, ako binigyan, NG, Diyos, NG, Espiritu, NG, takot, kundi NG, kapangyarihan, pag-ibig o disiplina. 2 Timoteo 17, hindi lang ito magandang pakinggan, ito ay sandata. Ang salita mo ay may kapangyarihan. Gamit mo ito para ipatawa ang iyong renovo. May mga haraw na ang katawan mo ay malusag, pero ang kaluluwa mo pagat na. Ang pagkapagod, NG, Espiritu, ay hindi na hayos, NG, cape kundi, NG, presensya, NG, Diyos ang kayabago, ka, paman, magmadaling, lumabas, uminto. Sandali, huminga ng malalim. Hipitin mo ang iyong mata at sabihin, Espiritu Santo, haypen mo akong muli, NG, panibagong buhay. Sa sandaling, tahimik na yan, posible nang magbugo ang takbo, NG, buong araw. Kapag ang kaluluwa ay nakanap kapinga, lahat ng bagay ay nagsisimulang umaayos. Ang pagranyo, NG, Espiritu, ay parang pagbukas, NG, manggabintan, NG, kaluluwa yupang pumasok ang liwanag ng it. Hindi mahalaga kung paano ka natulog kagabi, ngayon ay panibagong pagkakataon. Ang Diyos ay Diyos, NG, bagong simula. Kapag pinili mong ilagay siya sa unang lugar, binabago mo hindi lang ang takbo, NG, araw kundi ang takbo, NG, iyong puso. Dahil hang sinyo mong humahanap, NG, panibagong lakas sa Diyos ay nakakahanap, NG, kalakasang hindi galing sa mundo kundi mula sa langit. Ang pagising palang ay isa ng himala. Ilan kaya ang hindi na nagising ngayong araw na ito? Pero tayo, Benizyan, NG, Diyos, NG, panibagong ininga, panibagong pagkakataon, panibagong simila. At sa dami, NG, inisip at sinagawa, madalas nakakalimutan nating magpasalamat sa angha, simpleng bagay, ang hanging nalalanggap, ang bubong sa ibabaw, NG, ating ulo, ang lakas na bumangon, ang panalangin saya, umaga ay paanyaya na huminto, o tate sabihin, salamat, Diyos, hindi kayo manito laging deserve, pero binigyan mo pa rin ako, NG, isang haraw. Kapag puno ang puso, NG, pasasalamat, kahit ang mehya problema ay tila mas magahan napansin mo. Ba iyon, ang pusong mernong magpasalamat ay bukas sa kapayapa, sa kagalakan, o tete, saya pag-asa. Kapag pinipili mong magpasalamat sa halip na magreklamo, mas lalo mong nararanasan ang presensya, NG, Diyos ang kung nakarating ka na sa puntong ito, NG, panalangin hindi ito aksidente, ipinapala lanengreng langit sayo may dahilan pa para magpuri. Ang ay nagbubukas, NG, MJ, pintuang, kahit ang iyong sariling pagsusumikap ay hindi kayang buksan. Kapag sinabi mang, salamat Panginoon, kahit sa mega bagay na hindi ko pa naunawahan, may na Diyos sa loob mo. Tinuturuan ka, NG, karunungan, NG, langit na kahit ang mahirap na sandali ay may saysay, maringgalon, ay hindi mo pa maintindihan kung bakit kinahirapan. Pero ang magpasalamat kahit sa gitna, NG, bagyo, ay isang gawa, NG, pananampalataya. O titi, kadalasan, dun nagsisimula ang pananampalatayang metibay. Read mo nang simulang engayong ang isang habit, NG, pasasalamat. Kumuha NG notebook, isulat ang tatlong bagay na papasalamat mo o na yon hindi kailangang malaki. Minsan,
Sapad na ang nakakatulog ako ng mahayos, may pagkain sa mesa, may nagdarasal para sa akin. Ang pasasalamat ay parang salamin na nagpapabago pagtingin mo sa mundo. Kapag tumingan kagamit ang mata pasasalamat, ang mundo ay hindi na gaanong mabigat o tete ang langit, mas malapit. Ang peron pakikipag-usap mo sa Diyos ay nakahapekto rin sa perong pakikitungo mo sa mundo. Kapag inuusal mo ang iyong pananampalataya, kahit hindi mo pa ito nararamdaman, binabago nito ang atmosfera sa paligid mo. Ang panalangin sa umaga ay perpektong oras para ideklara kung gaano pinaniwala mo. Sabihin mo ito ng may tapang walang makakayanik sa akin ngayon. Kasama ko ang Panginoon at nagtitiwala ako sa oras niyang ang Mehia. Salitang ito ay hindi lamang pahalag, ito ay Mehia, binin espiritual na mamumunga sa takbo buwang araw. Ang pananampalatayang hindi matitinag hindi nabubuo ng biglaan. Ito inuwok sa Mehia haraw na pinipi mong maniwala kahit walang ebidensya. Kapag lahat nasa paligid tila nagsasabing hindi mo kaya, ikonemen ay nagsasabing ang Diyos ko ay Diyos anha o at imposibleng bagay. Kapag pinili mong magtiwala, kahit hindi malano ang dun lalong lumalakas ang presensya Diyos sa buhay mo. Para kang nasa gitna bagyo, puro kaya mang sabihin ayos lang kasama ko siya sa bangka. Madalas kailangan mo munang magsalita pananampalataya bago mo ito maramdaman. Okay lang yon. Ganito nagsisimula ang isipang nakangkla sa salita. Subukan mo ngayon. Ideklara mo mas dakila ang nasa aking kaysa sa nasa mundo. 1 Juan 4:4 ang Panginoon ang aking pastor. Wala akong kakailanganin. Awit ke-231. Kapag nanggagalin sa bibig mo ang mga katotohaning ito, lumalayo ang takot o titilalong lumalapit ang langit. Kung nakarating ka na sa puntong ito, ibig sabihin ay pinapakain ang iyong espiritu. Huwag kang titigil ngayon. Isulat sa komento nagtitiwala ako sa Diyos. Maikli lang ito para sa tao, pero ito'y lindol sa espiritual na mundo o tite kung nararamdaman mong pinatitibay kagnengrem mensaheng ito. Huwag mong kalimutang mag-subscribe o tite ay click ang kampanilya dahil may susunod pang Mehia salita na buhay ang dala. Sabihin mo ngayon ng buong puso, ang tiwala ko ay nasa Panginoon. Napansin mo na ba na mas nagahalala ka para sa mahal mo kaysa sa sarili mo likas sa utin? Yung kaya ang panalangin sa umaga ay panahon tinenji pamamahitang isang oras para ipagdasal ang iyong pamilya, tahanan o trabaho. Simulan mo sa panalanjing Panginoon. Dalawin mo hangking tahanan. Ikohang baala sa lahat detalye, lalo na sa hindi ko kayang kontrolin. Kapag iboniboge mo ang lahat sa kamay Diyos, ang kapayapa ay unti-unting bumabalot sa iyong puso. Ipanalangin mo ang iyong asawa, mege anak, mege magulang. Kahit hindi nila alam, kahit hindi nila ito pinapansin, ang panalangin mo ay may kapangyarihang magbukas landas para sa kanila. Sabihin mo, Espiritu Santo, pumasok kasabay ko. Pagalingin mo ang dapat pagalingin, ayusin mo ang dapat ayusin. Minsan, isang team na panalangin pananampalataya lang ang kailangan para maiwasan ang sakuna o mabago ang puso ng isang tao. Pinanggangalagahan Diyos hang Mehia, tahong mahal mo kapag ganap mong kakatiwala sila sa kanya o teeng trabaho. Ilang
beses ka na bang umalis NG, bahay na may dalang mabigat na inisip, kasama ING, baon mo. Kasama rin sa panalangin sa umagahang pag-aalay NG, lugar NG yung trabaho sa Diyosan, humingi ka NG, karunungan para harapin ang maharap na tao, NG lakas para hindi sumuko, at NG gabayan ka para hindi mawala sa landas. Kapag inufamo sa Diyos ang trabaho mo, kahit hang mahea nakakapagod na gawain, ay nakakaroon NG layunin. Hindi ka na basta nagtatrabaho, naglingkod ke ese panginun. Hang paglalaga isa Diyos sa unhang lugar ay hindi lang tungkol sa puso kabilang ang tahanan mo, pamilya mo, o temismong pangarawaro mong buhay. Sa panalangin para sa meha ito, sinasabi mong, Panginoon, ikaw ang magari sa lahat NG ito o tete kapag siya ang naghari. Ang presensya NG Diyos ay kalanggoing lugar. NG kapahingahan ang dating mabigat na espasyo. Gawin mong ugali ito bago lumabas NG bahay ipanalangin mo hang mehe mahal mo. Ote kung ang mensaheng ito ay tumatama sa'yo, ibaahi mo ito sa isang kasama. Sabay ang huwag mong maliitin ang kapangyarihan NG panalangin mula sa pahibik. Ang pagsisimula NG araho sa panalangin ay makapangyarihan, pero ang pag-aala ING buong araho sa Diyos ay mas malalim pa. Ibig sabihin nito ay sabihin Panginoon, hindi lang hang unang minuto, kundi bawat segundo NG araw na ito ay ilyo ang pagsuko buong araw ay isang deklarasyon NG ganap na pagtitiwala, at dito nagsisimulang kumilos ang langhit bawat detilay. Kahit ang tila maliit ay nakikita NG Diyos kapag lahat ay iniala isa kanya ng pagpapait o angsyon ay hindi lang para sa mehe okasyon. Sa simbahan, maari kang manalangin o tete, sabihing Espiritu Santo, pahiran mo ang mege salita ko ngayon. Pahiran mo ang aking mage desisyon, aking mage iniisip, o tete aking mage kilos. Hindi limitado ang ipresensya NG Diyos sa altar. Mahari mo siyang madamas sa bahay, sa opisina, o kahit habang nasa pila. Kapag iniaalay mo ang iyong araw, kaidang pinakasimpleng gawain ay nagiging makaluhan, kahideng, ordinaryo, nagiging supernatural. Nagawa mo na ba ito ng pratika? Kumuha ang gamting langis, ipanalangin ito at ipahit sa megapinto NG iyong sa mesa, NG trabuho mo, o kahit saya iyong ulo. Hindi dahil saya pamahiin, kundi saya pananampalataya. Sabihin mo habang ginagawa ito lahat nen, hahawakan ko ngayon ay magiging pinakpala dahil inialay ko ito sa Pontino. Ang simpleng gawain ito ay may lalim na espiritual. O tete kapag ginawa mo ito ng may pananalik, nagbubukas ito ng direction o tete panibagong lakas. Ang pag-aala ING buong araw ay parang pagpirma sa isang kontratang espiritual na nagsasabing Diyos, saya iyo ako nagtitiwala mula umpisa hanggang wakas. At pinararanggalan NG Diyos ang mehe taong nagbibigay NG karangalan sa kanyang kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa puso mo. Isulat mo sa meha, komentong galon ay haraw NG ganap na paghahala. At kung hindi ka pa bahagi NG ating komunidad ngayon hang tamang oras, mag-subscribe kay i-activate ang kampanilya o magpatuloy sa paglalakad kasama namin sa pananampalataya. Pagkatapos NG siyang panalangin sa umaga na ganito kalalim, ang puso ay kumakalma, ang isip ay nahayos, at ang kaluluwa ay nakakatakpo NG pahinga. At lahat NG ito ay hindi dahil sa sarili nating kakayanan, kundi dahil sa panggalan
naihit sa lahat NG. Panggalan Jesus, andahil sa Kanya, tayo nananalangin. Ese Kanya tayo, nagtitiwala o titikasama niya natin gustong lumakat araw-araw. Kapag tinapos mo ang panalangin mo sa salitang sa panggalan ni Jesus, Amen. Hindi ito basta, ritual ito ay isang tipan para kang nagsasabing naniniwala akong ang lahat NG sinabi ko ay iniatid na sa langit. Ang pakikisa sa Diyos ay umahantong din sa pakikisa sa ibang anak nila ng panalangin ito ay hindi lang para sayo ito ring ay para sa utin hindi ka nag-isa. Sa kabilang bahay NG, screen na ito may getaong nananalangin kasama mo ngayon. Umaasa, nananampalataya, kaya ang espasyong ito ay higit pa sa isang channel ito ay isang komunidad NG pananampalataya. Sa presensya NG Diyos, tayo ay pinagugnay. Kahit sa malaya dito, ang iyong panalangin ay sumasabay sa daing NG marami. Kaya kung hang panalangin ito ay nangusap sa puso mo, ibahagi mo ito sa isang tao na kailangan NG espiritual na panibagong lokas o tihisila at sa mga komento ong gisang amen na galing sa pananali. Maharing simple lang ito pero ito'y may kapangyarihan o titikong hindi ka pa nakasubscribe. Na yon ang tamang sandali ay click mo ang ma-subscribe, i-activate ang kampanilya o te sumama sa amin sa paglalakbay NG pananampalataya. Dahil bawat araw na inuuna mo ang Diyos ay isang hakbang papalapit sa tagumpay na ipinanggako nilang Teo ay magtapos gayon sa panalangin. Sabi-sabi, may panala, klipanjan, inialay ko na ang garah na ito sa ijoan samahan mo. Ako bantahan mo ang bawat hakbang at manatili ka sa akin. Sa panggilang ni Jesus, amin ang nawe, ang bunggaraw mo ay mapuno NG kapayapang mula sa Diyos. Anjing kanyang karunungan o tete anjing kanyang present o titihuak mong kakalimutan kung nasaan ang pananampalataya. Narun ang himala kung nasaan ang pagkakaisa. Narun ang lakas o tete kung nasaan ang pangalan ni Jesus. Narun ang tagumpay at ng gulong inyalay mo na ang garaw na ito sa mega kamay NG. Diyos paano mo balak itong mabu? Patsiloy ka bang susubukang kontrolin ang lahat ng mag-isa uhahayan mong ang Espiritu Santo ang gumabay sa bawat akbang? Maniwala ka kapag inauna mo ang Diyos, majing ang malilit na desisyon ay nagajing makabulahang at tandahang ang panalangin ito ay hindi natatapos dito. Tuloy ito sa bawat kilos o desisyong gagawin mo sa buong araw. Kaya sabihin mo nga sa akin ano ang pinakamalalim na tumimo sa puso mo sa mensaheng ito? Sa anong bagi NG buhay mo kailangan mong ihit pang magtiwala sa oras NG Diyos? Isulat mo sa amehea. Komento gusto kong ipinalinjin kasabayan, kasaya, pananalig, at patibaling ka sa presensya NG. Diyos andito mahalaga ang tinik mo. Mahalaga ang kwento mo. O tete makasama tayong lumalaban. O tete nananampalataya. Kung hang panalangin ito sa umaga ay nagbigay NG pag-asa sayo, ibahagi mo ito sa isang tahong alam mong nangangailangan NG. Ipadala mo ito sa pamilya, sa kaibigan, o kahit sa meha grupo mo online. Ikaw NG, maring majin, daluyan NG, pagbabago ngayong araw. At kung hindi ka paabahagi NG ating komunidad ngayon ang tamang oras mag-subscribe ka, i-click ang kampanilya at tumanggap NG salita NG buhay araw-araw na way majin magahan ang araw mo punoong karunungan mula sa langit, protection mula sa Diyos, kapayapaang hindi kayang sirain ng mundo at huwag mong kalimutang ito ang
tahong, iniaala, yang kanjang, araho sadillos, ay siyang, umahani nh, imala, sauli,